Hindi ko akalain na ilalabas niya ang sikreto pinakaiingatan ko kaya nagkaroon kami ng issue. Kaya tama bang bumalik pa ako at balikan ang sakit para lang mairaos ang aking pamilya? Itago na lang daw natin siya sa pangalang Athena. Siya po ay 18 years old at merong ka-live-in at meron silang isang anak. Sabay silang nag-apply ng trabaho ng kanyang live-in partner sa isang sikat na kumpanya. Halos sabay din silang natanggap sa trabaho pero hindi kinaya ng kanyang partner ang trabaho kaya mag-isang naiwan si Athena. Naging maayos pa rin naman ang kanilang relasyon kahit hindi na sila magkasama sa trabaho pero parang may nagbago kay Athena. Unti-unting nagbago ang kanyang kilos at unti-unti din siyang nagkilos dalaga pero pag may nagtatanong naman sa kanya kung meron siyang asawa, sumasagot naman siya ng oo at meron din isang anak. Kasalukuyan palang trainee si Athena noon nang ma-inlove siya sa kanyang trainer na sa tingin niya yun ang pinakamali niyang ginawa. Hindi alam ni Athena kung saan ba nagsimula basta ang alam niya lang ay bigla na lang nahulog ang loob niya sa kanyang trainer. Palagi daw kasi siyang tinatabihan ng kanyang trainer at kung wala naman siya sa linya ay gumagawa ng paraan ng trainer niya para hindi agad siya mapauwi. Halos araw-araw naging ganun ang kanilang sistema hanggang sa dumating na sila sa punto na nagtatanungan na sila tungkol sa sarili-sarili nilang buhay. Kaya dito na nalaman ni Athena na ang kanyang trainer ay kasal na pala sa iba at meron na silang dalawang anak. Kaya bigla na lang gumuho ang mundo ni Athena pero naisip niya na meron din nga pala siyang kinakasama at meron din silang anak. Inamin rin naman ni Athena kay trainer ang totoo pero ang sa kanya lang naman sana ay bago nagpakita ng motibo sa kanya si trainer, sana inamin niya na kasal na siya sa iba. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa trabaho, unti-unti nang natatanggap ni Athena na hindi pwedeng maging sila ni trainer. Pero ang naging problema ni Athena ay patuloy pa ring nahuhulog ang loob niya sa kanyang trainer. Hanggang sa inakala ni Athena na meron siyang isang kaibigan na mapagkakatiwalaan ng kanyang sikreto. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang nararamdaman niya para kay trainer at ang ipinararamdam din sa kanya ni trainer para kay Athena. Pero hindi sukat akalain ni Athena na ilalabas ng kanyang kaibigan ang kanyang sikretong pinakaiingatan. At ang pinagkalat ng kanyang kaibigan na si trainer daw ay nagkakagusto kay Athena. Nagkaroon din sila ng issue na magjowa na daw sila ng kanyang trainer at halos palagi daw silang sabay kumain. At hinahatid pa daw siya sa kanyang bahay pagkatapos ng kanilang trabaho pero hindi naman daw yun totoo. Hindi na malaman ni Athena kung saan pa ba nanggagaling ang mga chismis pero sa pagkakaalam niya, isa lang ang kaibigan niya na kanyang pinagkatiwalaan. Ilang araw pa ang nakalipas na palagi na lang sila napag-uusapan ng kanyang trainer kaya hindi na nakatagal si Athena at nag-decide na siya na umalis ng trabaho at mag-resign. Nagsimula na mag-move on si Athena at bumawi na lang siya sa kanyang live-in partner, ganun na rin sa isa nilang anak. Pero makalipas lang ang 3 buwan ay muling tumawag kay Athena ang kanyang agency at inalok siya na pumasok ulit dun sa trabaho na kasama si trainer. Sakto naman na nangangailangan pa rin si Athena ng trabaho kaya tinanggap niya na at pumasok ulit siya sa trabaho. Pero ilang araw pa lang ang nakalipas simula nang bumalik siya sa pagtitraining ay muli na naman silang nagkita ni trainer. Hindi alam ni Athena kung ano ba ang kanya mararamdaman, hindi niya alam kung mahihiya ba siya o papansinin niya ulit si trainer. Hanggang sa isang araw na nagkasalubong sila ni trainer na bigla na lang tumigil ang kanyang mundo dahil silang dalawa ay nagkatitigan. At bigla na lang sinabi sa kanya ni trainer na parang pamilyar sa akin ang mukhang ito kaya hindi expect ni Athena na makakalimutan ni trainer ang isang tao na pinaasa niya ng husto. Dahil parang wala lang kay trainer ang ginawa niyang pagpapahulog sa loob ni Athena. At sa tuwing nakikita ko siya sa loob ng trabaho ay bigla na lang ako napapatulala. Tinatanong ko na lang ang sarili ko kung tama pa bang bumalik ako. Tama pa bang bumalik ako at balikan ko ang sakit para lang mairaos ang aking pamilya. Kaya sana po ay matulungan niyo ko at mabigyan niyo ko ng payo kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ang gusto ko namang itanong sa'yo ay okay ka pa ba? Kasi dapat hindi mo pinoproblema si trainer dahil meron ka ng pamilya. Dapat bago ka bumalik sa trabaho, alam mong nandyan si trainer, tinanong mo muna sana yung sarili mo kung ano ba yung capacity mo sa pag-iwas ng tukso. Kasi kung sobrang dali na lang sa'yo na mahulog ang loob mo sa iba, dapat hindi ka na bumalik dyan para makaiwas ka na kay trainer. Pero kung ang katangian mo ay kahit nagkakakrush ka na sa iba, hindi ka pa rin gagawa ng kasalanan sa live-in partner mo, okay lang siguro na maging magkatrabaho kayo ulit. Ang ibig ko sabihin, ang feelings naman natin ay palaging valid at hindi natin yan nakokontrol paminsan kung saan tayo mahuhulog. At ang tanging kaya lang nating kontrolin ay yung actions behind sa ating feeling. Kaya nandun na tayo na nahulog na yung loob mo kay trainer at hanggang dun na lang sana yon. Kasi sa kwento mo parang medyo may pagka-abangers ka din eh. Parang hinihintay mo lang na mag-move si trainer. Kaya wag ganon. Kaya kailangan mo talaga yung trabaho, okay lang na bumalik ka dyan. Basta wag ka nang lalagpas sa mga limitasyon. Okay na yung tanaw-tanawin mo na lang. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!